Wala rin naman talaga ang pakialam na sa tao na yan. May isa nga ipapagawa kay General Torre na mabigat. Magandang hapon mga kabisdak, nadulas ang bibig ni Auntie Claire dito. Masamang balak ng Marcos admin, bistado. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Heto mga kabisdak, pag-usapan po natin ngayon. Meron di umanong misyon itong si General Torre na ang tanging makagawa lamang nito ay siya lamang, ayon po dito sa spokesperson ni Bongbong Marcos na si Auntie Claire. Yari ka ngayon. Mukhang tumama, hindi lang mukhang tumama po talaga dito si Mayor Basti Duterte sa kanyang sinabi kagabi na may mga masamang plano talaga itong gobyernong Marcos sa mga Duterte. Nako, yari na. Paano yan, Auntie Claire? Dulas na dulas. Pagkatapos nga po sinibak itong si General Torre, marami pong haka-haka kung bibigyan ba ito ng pwesto sa gobyerno. Pero heto na nga ho, nanggagaling na po sa bunganga ng spokesperson ni Bongbong ang lahat ng mga pag-uusapan natin ngayon na may ipapagawa umanong mabigat itong si Torre. Naku, ano kaya yung mabigat na gawain na yan? Auntie Claire? Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin ang balitang ito. Palike po muna guys, narito. Nasa floating status ngayon si General Nicolas Torre III matapos siyang masibak sa pwesto. Ayon yan sa bagong talagang PNP officer in charge na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Iginiit din ni Nartates na wala siyang nakikitang turf war sa kanilang hanay dahil sanay na sila sa balasahan. Magbabalita si Mon Gualdez. The President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Ito ang binigay na dahilan ng DILG sa pagsibak ni Pangulong Bongbong Marcos kay PNP Chief Nicolas Torre III. Matatanda ang bago ma-relieve, kinontra ng NAPOLCOM ang pag-alis ni Torre kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang number 2 man ng PNP o bilang Deputy Chief for Administration para ilipat bilang Area Police Commander ng Western Mindanao. May connection ba ito doon sa nakaraang resolution ng NAPOLCOM na hindi po nasunod? That, among other things, is part of the consideration of the President. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissively. It is simply a choice of the President to take a new direction for the PNP. Ngayon, si Nartates na kapwa Ilocano ni PBBM ang napili na pumalit kay Torre. Susunod lang tayo kung ano ang ibibigay na utos, especially this is a general order. Graduate siya ng PMA Class of 1992. Bago pamunuan ng PNP, naging police director siya ng Ilocos Region at Calabarzon. Dati rin siya naging direktor ng NCRPO at ng PNP Intelligence. Sa programang The Big Story, kinuwento ni Nartates na nasa Pagadian siya nang biglang ipatawag ng DILG. Wala pang sinasabi. So, nagulat lang ako when I arrived here in Manila. Natanong din siya kung anong naramdaman nang ilipat siya noon ni Torre sa Mindanao. Sagot niya lang, Then I followed order when I was designated APC in Western Mindanao. Yun lang po ang trabaho. We follow orders. Sa kabila ng kontrobersyal na pagkakatanggal kay Torre, giniit ni Nartates na normal na ang balasahan sa PNP. Kaya hindi na raw dapat ikagulat ang nangyari. Sa nakikita ko, wala naman turf war. As long as may order, nandiyan na ang order, and you have assumed, everybody will abide to that. Ipagpapatuloy daw ni Nartates. Stop muna tayo dun mga kabisdak. Doon tayo sa turf war. At bago riyan, itong si Nartates kasi, ito yung tinapon nga ni Torre doon sa Mindanao. Kasi ito yung second in command ni Torre. So ngayon, hindi yata naisip ni Torre ay itong si Nartates ay taga Ilocos. Mukhang na pinagkaisahan siya ng mga general na nanggagaling sa Ilocos, itong si Torre. So ngayon, ang masakit niyan,
yung tinapon ni Torre, sinipa ni Torre papuntang Mindanao, ito yung nagiging kapalit niya bilang isang PNP chief. Turf war. Turf war sa pagitan ng mga kapulisan, mukhang wala yun. No, sa PNP, mukhang wala. Pero sa pagitan ng DILG, PNP, Napolcom, meron talaga. Ang nangyari lang, ang Napolcom, DILG, nagkaisa, laban kay Torre. Kaya ang resulta, sibak. Kaya nga tuloy, oh. Sa mga reformang ginawa sa PNP, kabilang ng 5-minute response ni General Torre. Tuloy Kung daw. tutusin, hanggang March 2027 pa dapat ang panunungkulan ni Torre bilang PNP chief. Napaaga. Pero dahil sa bagong liderato ng pulisya, may option daw na mag-early retirement si Torre na ngayon ay nasa floating status. Alinsunod sa PNP policy, isa lang dapat ang may hawak bilang 4-star rank police general. Kaya kung hindi mag-retiro si General Torre, mananatili sa kanya ang ranggo habang nasa ilalim ng Office of the Chief PNP o ng Personal Holding and Accounting Unit. Naniniwala naman si Senador Ping Lacson na ang dahilan kaya nasibak si General Torre bilang PNP Chief ay dahil sa pagmamalabis o kumilos siya beyond his authority. Sabi ni Lacson, may clearance muna dapat mula sa Pangulo o sa kalim ng DILG o sa ex-officio chairman ng Napolcom ang pagtatalaga at pagsibak sa mga kasapi ng PNP Command Group. Gayunman, ang pagtanggal kay Torre ay prerogative na raw ng Pangulo. Sang-ayon dyan si Senador Bato de la Rosa na masama pa raw ang loob kay Torre. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako. Si Senator Amy Marcos, nauna na raw sinita si General Torre dahil sa pagkakasibak noon kay General Nartates at iba pang PNP officials na Ilocano. Sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman magiging nilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. So ngayon, yun na nga, pinagkakaisahan itong si Torre ng mga Ilocano. So ito naman, sabi naman ni Antique Rerering, may plano daw. Pero mukhang malabo rin. Alam mo naman si Antique Rerering, puro fake news eh. Pero tingnan natin kasi mukhang nagkatugma eh. Yung sinabi ni Mayor Basti kagabi, ito, nag-react siya dito tungkol sa pagkasibak kay General Torre. Pakinggan natin si Mayor Basti Duterte. Pagkakasibak ko kay Diwata, nabanggit ko sa kanya? Hindi ko nabanggit. Actually, wala rin naman talaga ang pakialam na sa tao na yan. Mayor, tinanggal po si General Torre as PNP Chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary tactic ba ito ng administrasyon? Or hindi ko talaga alam. Pero lilipat lang siya sa ibang department? No, hindi talaga. Kasi kung naging chief PNP ka na, tingin ko, demoted talaga siya. Tapos, wala nang mas mataas pa dyan sa pagkapulis mo. Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang appointed position. Like CID, NBI. NBI. Appointed ng demoted siya. So tingin ko, may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. So, anong tingin niyo po sa kapalit ni General Nartates? Hindi ko talaga alam. I do not know these people. Mayor Basta. But for sure, kung may papalit man na chief PNP dyan, may talaga yan. May order talaga yan na puntiryahin tayo. Eh naman lagi eh. Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Okay, stop muna tayo dun kasi nga ikukunik natin to sa sinasabi ni Auntie Claire. Kasi nga tumatama sila eh. Sabi ni Mayor Basti dito, so hindi ka pwedeng ma-appoint bilang isang PNP chief kung wala kang gagawing hindi maganda sa mga Duterte. Kasi nga, yun ang ginagawa ni Torre. Ganon din ang ginagawa ni Marvel, di ba, sa mga Duterte.
So pag in-appoint ka bilang isang PNP chief, malamang susunod ka sa utos ng administrasyon ni Bongbong. Especially na panggigipit sa mga Duterte, sa mga supporters, which is, iyon po yung tumutugma sa sinasabi ni Auntie Claire. Mamaya, ipi-play ko po yung video. Tuloy po natin, Mayor Baste. Sabi nga ni Senador Bato, galit siya kay General Torre, pero naawa siya. Dahil, hindi ko alam kung bakit yung statement na ganun. Politiko rin naman siya, so bahala sa sinabi niya. Pero sa immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Mayor Baste, do you think that yung pagkasibak kay General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on, tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun nung kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Correct. So, I think it's blowing up on his own face right now. Siguro, pwede. Kasi gusto niya maging, parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects, and yet, going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Yun naman talaga dapat. Agree ako dito sa mga sinasabi ni Mayor Baste Duterte. Promise. Yung sinasabi kasi nila, diversionary tactics, hindi talaga pwedeng masabing diversionary tactics ito eh, yung pagkasiba kay Torre. Dahil tama si Mayor Baste, naggaling-galingan nga ngayon si Bongbong na di umano'y lumalaban siya sa mga kurakot diyan sa flood control projects. Nagmistulang plataforma niya at sinasakyan nga ho ng ibang politiko na para bumango rin itong si Bongbong. Kumbaga, magkapareho sila ng direksyon. So ngayon, ang mga tao naniniwala kasi si Magalong, marami ring naniniwala dyan. Marami ngang nagsasabi dito sa comment section, yung kredibilidad ni Magalong, ay matindi ho yan. Meron din naman humahanga kay Lacson. So ngayon, itong dalawa, dumidikit kay Bongbong Marcos, ito rin yung plataforma ni Bongbong ngayon. So talagang mabibuild up ng dalawa itong plataforma ngayon ni Bongbong Marcos na lumalaban di umano sa mga kurakot kahit hindi naman totoo. Dahil kung totoosin, siya po yung masisisi. So agree ako dito na hindi talaga ito diversionary tactics itong nangyayari kay Torre. Ang nangyayari dito, internal na problema na ang tanging nakakaalam lang itong nasa administrasyon. Malamang sa malamang, talagang si Torre, balak talaga si Bakin. Kasi, napaka-imposible naman na sinasadya nilang si Bakin, tapos walang kasalanan, kagaguhan. May kasalanan yan. Hindi lang nila masabi-sabi, siyempre mapahiya sila. May kasalanan yan, na sila lang ang nakakaalam. Siguro, hindi natin alam yung jealousy, lalo na yung pagtakbo sa pagka-pangulo. Hindi ba, pangulo yung sinisigaw, meron na dang mga tarpaulin. Yung pagsakay sa itim na van na akala mo presidente, may sinasalubong ng banda. Yung mga panran, meron mga ganong insidente. Talagang yung kapangyarihan ni parang nalasing din sa kapangyarihan, parang si Tambaluslos ba? Ganun ang nangyayari. Talagang tinabla si Torre dito, sinaktan si Torre. Napaka-imposible man, ako, PNP chief ako. Tapos papayag lang ako tatanggalin. Nasabihin ko, sige, tanggalin mo ako. Ano bang meron? May mission daw eh. Walang mission. Ito, pakinggan natin itong sinasabi ni Auntie Claire Ring. Sa vlog niya ho ito, kagabi, huli ho siya dito. Alam ni Auntie Claire Ring na nasaktan itong si Torre. Kasi nga kung alam ni Torre na sisipain siya, di ba ang sabi ni John Vic Remulla, ilang bisis niya tinawagan si Torre. Itong si Nartatis tinawagan, dumating agad. Si Torre, 5 bisis niya tinawagan. Tapos,
Hindi man lang sumagot si Torre 5 bisis. O, anong mangyayari doon? Wala. Ano yan? Totally blackout. Itong si Torre sa mga plano ng DILG na Pulcom at ni Bongbong, mga sekretary ni Bongbong. Hindi alam ni Torre yan. Ano yan? Talagang sinadyang sibakin dahil nga napagkaisahan ng mga Ilocanos generals. Yun po ang dumali kay Torre at saka dyan sa DILG. Sino kakampihan ni Bongbong? Mga Ilocano talaga. Nakita nila, umabuso ka, talagang sibak ka. So, internal na problema, hindi lang nila masabi. Itong sinasabi ni Antique-Rerering na mayroong misyon, nakakatakot nga, itong sinasabi ni Antique-Rerering, may ipapagawang mabigat. O ito, ipakinggan po muna natin itong sinabi niya kanina sa press con na di umano'y bibigyan ng posisyon. O ito. Umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Hindi po naintindihan ni Torre yan. Alam mo, Antique-Rerering, denial ka masyado. Ang linaw-lina sa sinasabi ni John Vic Rimulya tinatawagan si Torre 5 beses hindi sumagot. O paano maintindihan ni Torre yun? Nagmamaktol na yon. Ngayon, hinihilot lang nila, nagpa-press ko, nagpa-media, binabalita na mayroong posisyon di umano na i-offer para sakali lang, pampalubag loob. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang. But quick follow-up, is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po, Yusek. O, tingnan mo. Talagang ninegotiate pa nila si Torre. Si Torre ngayon, nagtampo talaga. No, wala pa. So, wala pang posisyon. Kung ano bang posisyon na tatanggapin ni Torre. Nasaktan yung boksingero. Ay, boksingero. Ito ngayon, pamidya sila ngayon. Pa-press con sila ngayon. Pinabalita nila na si Torre, mayroong posisyon. Hindi namin yan tinanggal ng ganun-ganun lang. Hindi rin masabi kung gaano kabigat. Mabigat yan. Mantakin mo, wala pang 3 buwan, pagiging PNP chief, tinanggal nyo na agad. Hindi pa umiinit yung puwet. Si Raulo ka man, Torre, kung papayag ka, bibigyan ka ng misyon. Ito, lumalabas sa bunganga ni Antique-Rerering na may plano daw talaga si Bongbong. Lolo nyo. Ang plano daw, may mabibigat daw na misyon na ibibigay kay Torre. Naku, sige nga, pakinggan natin. Ano bang misyon yan? Siguraduhin nyo, na hindi mission ni Lupin the Fourth. Pakinggan natin yung sinasabi ni Antique-Rerering. Nadula siya dito. Napakabigat. I believe mabigat din ito sa Pangulo. Because nung na lamang, di ba, binate at ginawa pang lighter moment itong si General Torre nung binate, kinongratulate niya. Di ba? Sa isang boxing match. Anong boxing match? Walang boxing match. Ginawa po siyang king ko yun.
Ginawang kakatawan. Anong boxing match yan? Mga roko-roko tong mga spokesperson. Ikaw, Auntie Rereng, umayos ka nga. Walang boxing match kasi walang kamats. Dahil siya lang ang may alam na may boxing. Yung gusto niyang makatunggal, hindi niya sinabi, hindi niya pinaalam. May sariling mundo. Puri nga, pareho silang utak. Hindi nga tuloy, Sabihin, ganun niya ka-trusted si General Torre. Hindi rin. So, sana maintindihan din ito ng iba. Diba? Bakit kailangan gawin to? Although, sabi nga natin, kayo, marami talagang nagulat. Pero, kung ano yung nangyari sa loob, hindi ko siya pwedeng ma-reveal. Diba? At hindi rin pwedeng ma-reveal ito ni Secretary John Vic ng in details because that's so internal siya. So, ibig sabihin, talagang mabigat ang problema. Kasi kung hindi po ito mabigat, dapat na isabi ninyo sa publiko kasi may karapatan man kaming malaman. Dahil nga kami ay mga taxpayer. Sabi mo, trusted, ganun ka-trusted ni Bongbong itong si Torre. Sabi mo, trusted, bakit na sinibak? Ganun-ganun lang. Sabi mo, nagtitiwala si Bongbong kay Torre. Kung ikaw nagtitiwala sa isang tao, di sana pinaglalaban mo. Wag mong sibakin yan. Puta, may tiwala ako dyan. Tika, nagsakripisyo yan Tinarantado yung KOJC. Ginago na nga si Duterte dyan. Sisibakin natin? Wala pang 3 buwan? Wag naman. Di ba ho? Meron talagang mabigat yan na problema. Talagang hindi yan simpleng problema kasi kung simpleng problema yan, malamang sa malamang, sinabi nyo na ho. At isa pa si Torre, automatic nagsalita sa media or mag-video man lamang. Hanggang ngayon, wala namang statement si Torre. Merong post sa kanyang FB, pasalamat lang sa suporta bilang isang boksingero. Wala siyang official statement na tumutugma sa inyong kagustuhan na si Torre alam ang nangyayari sa kanya, na sinibak na siya, pinalitan na siya, at may mission siyang ibibigay sa inyo. Walang ganun. Kasi kung meron, di sana nagsalita na sa publiko. Itong si Torre Ring. Bakit po ganun, Atty. Claire? Ito nga So, ang pagdi-decide na to, hinimay-himay ito ng Pangulo. Hindi siya nagdi-decide. Nang basta-basta. Hinimay daw. Diba? Hindi siya nagdi-decide ng basta-basta. Talagang meron dahilan. At ang lagi naman na isip ng Pangulo is, dapat ma-retain ang integridad ng institusyon. Dapat ang institusyon matrabaho ang dapat na matrabaho. So, yung mga ganitong klaseng mga issues ay dapat hindi maging saklaw. So, ibig sabihin yan, sabi mo, ma-retain ang kredibilidad ng institusyon, matrabaho ang dapat na matrabaho. So, ibig sabihin, itong si Torre, walang ginawa sa pagka-PNP chief. Pero sabi mo, nagtiwala ang presidente. Hindi tumutugma yung mga sinasabi ng Tikrereng mga basura. May tiwala, pero ngayon, ayusin daw yung institusyon. So, may problema nga sa naturang hanay. So, si Torre ang problema, kaya inalis nyo. Patayan yung aminin na si Torre problema. Ayan, tuloy Para maipagpatuloy ang obligasyon ng institusyon. Ipagpatuloy. So, ang wish lang natin, stop natin. Ipagpatuloy ang obligasyon ng institusyon. So, ibig sabihin pala nito, sinibak mo si Torre, sinabak nyo si Torre kasi nga hindi na po ginawa ni Torre ang kanilang obligasyon bilang PNP chief. So, nakukuha ko rin naman si Auntie Claire Ring. Lumalabas din sa bunganga niya na itong si Torre ay palpak na pagka-PNP chief. Palpak naman talaga yan. Hindi na ginampanan. Ano bang ginagawa ni Torre? Boxing match. Na walang kalaban, nagpa-boxing. Nag-fun run. Gawain ba yan ng PNP chief? Sinalubong ng mga banda, nagbisulang presidente. Hindi ang gawain ng PNP chief. Yan ang dapat sinabi ninyo. Na wala na. Hindi niya ginampanan ang pagka-PNP chief. Yan galing sa bunganga mo. Na dapat mapagpatuloy yung obligasyon ng institusyon. So, hindi ginampanan ni Torre ang obligasyon. Galing na sa bunganga ni Auntie Claire Ring. Yung si General Nartates ay kung hindi man niya mapantayan yung
pagiging agresibo ni General Torre. Aha. Kung di man niya mahigitan, yan. Kung di man niya mahigitan, mapantayan na lang niya. Para yung trust din ng tao na ibinigay kay General Torre, yun din mabigay kay General Nartates. Okay. Itong si General Nartates daw, dapat daw mapantayan, hindi man mahigitan. Itong pagiging agresibo ni Torre, pero tinanggal ho ninyo. Dahil para daw, magampanan na yung obligasyon ng institusyon. Sino ang gagawa niyan? Si Nartates. Bakit papantayan ni Nartates? Walang ang ginawa si Torre. Sa mukhang palawakin lang natin yung ating palaisipan. Yung aggressive ni Torre, pagiging agresibo or pagiging attack dog, siguro laban sa mga Duterte. Ito yung tinutukoy niya dito malamang. Na dapat Nartates, magiging agresibo ka sa pitbull. Atakihin mo yung mga Duterte. So ito yun. Parang ang lalabas nito, hinire mo lang itong si Nartates para magiging attack dog laban sa mga Duterte. Na tumatama po dito si Mayor Basti. Na ayon kay Mayor Basti, hindi naman yan po gagawing PNP chief kung walang plano ho na hindi maganda sa aming pamilya pati sa mga supporters ng mga Duterte. Hindi huli pa rin sa bibig si Anticler dito. May masamang balak, may masamang plano itong gobyerno ni Bongbong sa mga kalaban nila, especially sa mga Duterte. Nagatuloy, oh. Diba? Ano po ang nangyari, Atty. Claire? Yun na, diba? Kaya nga, binabanggit ni Secretary Remulla, isa sa mga reasons, yung pagkaka-reshuffle. Diba? Ayan. Pagkaka-reshuffle ng mga PNP members or officials na lumalabas na hindi naaayon doon sa NAPOLCOM at hindi rin na ibigay, na hindi nabasbasan. So, palpak si Torre. Ng DILG Secretary. So, yan ang reason. Tinanggal nyo dahil palpak si Torre. Huwag nyo sabihin magaling si Torre. Lumulusot lang kayo kasi nasaktan na yan si Torre. Yari kayo ngayon. Baka babaliktad yan. Oh. Ilayo. Isa yun. Inamin naman ni Secretary Secretary John Vic. So, hindi na yun mabubura. Okay? At siguro isa siya sa naging lamat kung bakit ang ibang miyembro ng NAPOLCOM, not the President, of course, ibang miyembro ng NAPOLCOM, Secretary John Vic, nagkaroon ng issue ni General Torre. Umamin siya, may issue talaga. Pero ayaw kasi ng lumala ng Pangulo ito, so he had to decide on this matter. Kasi pag hindi pa niya ito ginawa ng aksyon, okay? Pag hindi niya ito ginawa ng aksyon, mas hindi magiging magandang epekto ng pagtatrabaho ng bawat institusyon. So, ayaw ng Pangulo ng gano'n. Sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho. Na siya lang. Oh, yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho. No? Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. Kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya to gagawin kung hindi ito'y nararapat. At may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Hindi biro yung trabaho na iaatang sa kanya. Isipin mo yan. Meron daw isang trabaho na ipapagawa kay Torre na mabigat. Mabigat na iatang sa kanya. Anong trabaho yan? Gaano yan kabigat? Pangbalahura sa mga Duterte? Tatarantaduhin ang mga supporters? Kasi sa akin, napasakali lang nila yan. Para itong si Torre ay hindi magurumentado at hindi masaktan. Sinaktan nila itong si Torre. Maniwala kayo, hindi na lang tayo magtataka. Kung darating ang panahon, babaliktad ho ito. Taga-Sambuanga pa naman yan. Meron din pride yan. So yung pride niya ngayon, ipapakain na lang niya dito kay Bongbong.
na tinarantado siya. Tapos sasabihin ni Anticler na mayroong mabigat na misyon si Tory na iatang sa kanya. Para sa akin, mga palusot lamang ito ng Malacanang. Para at least papano pampalubag loob, may masmasan itong damdamin ni Tory na pagkatapos nila ginamit, tinarantado nila. Lalabas din ang katotohanan kasi umamin man itong si Anticler na talagang may problema diyan sa institusyon na yan. At yung problema, nasabi nga sa kanya, mabigat nga to sa kalooban ni Bongbong, si Tory ang problema. Kaya sinibak. Yan ang maliwanag. Kasi bago pa daw lalala eh. Bago pa daw lalala, kailangan gumawa na ng aksyon itong si Bongbong. So, anong ginawa niya? Tinanggal ang problema. Sino ang problema? Si Tory. Yung sinasabi may posisyon, pampalubag loob lang yan. Kasi, kung ikaw, Philippine National Police, police ka, di ba? PNP ka. Ang pinakamataas na po na posisyon na inaasam-asam ng isang ordinaryong police simula umpisa hanggang dulo ay pagiging PNP chief. Pagiging PNP chief general. Yan po yan. Tapos, nakuha ni Tory, wala pang 3 buwan. Kinuha nyo rin, sinibak nyo, at isang kahihiyan. Hindi nyo talaga hinintay hanggang next year. March na, 56 na sana, mag-retiro na. Tingnan na lang po natin kung ano po ang problemang ibibigay ni Tory sa Marcos admin. Bisdak Pilipinas, God first.